Hi mga ka-Spookify. Gusto ko lang i-share tong experience ko nung nakaraan lamang. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Patricia. Hindi ko tunay na pangalan. Simula nung bata pa ako, kapag lagi kaming umalis ni Mama, lagi kaming may nakakasabay na parada ng yumao. Kaya lagi kaming nahuhuli sa pupuntahan namin. Meron nga na isang pangyayari nung umalis kami ni Mama. Parang pinipigilan talaga kami na tumuloy dahil sa sobrang dami ng tao nung time na yon. Ewan ko ba, kada alis kami, lagi na lang kaming may nakakasabay o nakakakita ng ganon. At di lang kami ni Mama. Pag mag-isa ako, pagkasama ko ang mga pinsan ko, at kahit sa ibang family members. So one time, naisipan kong isearch yung pangalan ng mga nakakasabay at nakikita ko sa parada ng yumao na dadalhin sa sementeryo. Nakikita ko kung gaano kalungkot yung pamilya ng mga yumao sa mga post. Ilang taon kong ginagawa yan since 10 years old ako. Dahil ganyang edad nung medyo nagmamature na ako. Hanggang sa naging 18 ako. Ito yung pinaka-creepy na nangyari sa buhay ko. Isang araw aalis kami ng pinsan ko dahil pupunta kami sa lola namin para i-celebrate ang kaarawan ng aming lola. Doon na kami matutulog dahil sobrang layo ng bahay ni lola. Naisipan namin na 3 araw muna kami doon. Total nandun naman yung iba pa namin mga pinsan. Nung nakasakay na kami ng bus, nung medyo nakalayo-layo na kami, natulog kami ng ilang oras. Pero nagising kami dahil ang ingay at nakatigil ang bus na sinasakay namin dahil sa traffic. Meron na naman kaming nakitang yumao na dadalhin sa sementeryo. Nagtaka ako kung bakit sobrang daming taong kasama. Sa isip-isip ko, baka ang tao na yon ay kilala o kaya naman ay mayor ng lugar na yon. Kinuha ko agad ng papel at ballpen na dinala ko para isulat ang pangalan ng yumao. Siya ay babae na parang ang edad ay nasa 19 to 22. Dahil sa picture na nakita ko. Nung may ilang oras pa, ay nakarating na kami sa bahay ng lola ko. Siyempre nagbanding kami at meron pang ibang ginawa. So kinagabihan, kaming magpipinsan ay nasa isang kwarto. Kaming 8. May kalakihan din yung kwarto kaya kasya kami. 4 sa baba, 4 din sa kama. Naisipan ng mga pinsan ko na mag-food trip kami at magkwentuhan. Kumuha sila ng aming makakain at kami lang ni Kylie, Eunice at Kian ang natira sa kwarto. Pero yung 2 kong pinsan ay umalis din at kami na lang ni Eunice ang natira sa kwarto. Habang nagsiselfone si Eunice sa baba ng kama, bigla ako naisip na i-search ang pangalan ng babae kanina sa Facebook. Nung pagka-search ko, nakita ko ang account nito at akin namang tinignan. Meron siyang magandang buhay, nakapagtapos at may pangarap na flight attendant. Nang matapos kong tingnan lahat, sinusubukan kong i-back pero ayaw. Pinatay ko muna yung cellphone ko. Baka kasi naglalag lang. Pero ayaw talaga at maya-maya lang ay bumalik din ito sa dati. Ngunit kala ko tapos na ang lahat. Ang account na yon ay nag-spam sa akin ng napakadaming like. Kinabahan na ako that time. So naisipan ko na i-turn off yung cellphone ko at ilagay sa ilalim ng unan. Di ko na namalaya na nakatulog ako at nung minulat ko ang mga mata ko, hindi ako makagalaw. Sinusubukan kong sumigaw, ngunit walang lumalabas na boses sa aking bibig. Nagdasal ako sa aking isip, ngunit merong boses ng babae akong naririnig na tila bang pinipigilan ako. Sumisigaw ito at parang may sinasabi ito sa akin na napakasakit sa tenga. Ako'y umiiyak na nung mga oras na yon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tinatanong ko sa isipan ko kung nasa na sila. Ba't wala sila dito? Kailangan ko sila. Asan sila? Maya-maya pa ay nakagalaw na ako at nang tingnan ko ang aking cellphone, patuloy pa rin ang pag-spam niya sa akin ng like. Sinubukan kong patayin ang cellphone ko, ngunit ayaw nitong mamatay. Iniwan ko na lang ang aking cellphone sa kama. Sinilip ko si Eunice sa lapag, ngunit wala ito dito. Tumakbo ako sa pinto para lumabas, ngunit nakalak ito.
Sumigaw na ako ng malakas upang marinig nila, pero wala talagang sumasagot. Nagdasal ako na nagdasal, hanggang sa may naririnig na naman ako nagsasalita sa tenga ko. Sumigaw na ako ng tigilan mo na ako habang umiiyak. Maya-maya pa ay nagising ako at nakita ko ang aking mga pinsan at ang aking lola na may dalang Bible at rosaryo na nasa harap ko. At napansin ko na ginigising nila ako. Pinagpapawisan silang lahat ng kinuwento sa akin ng mga nangyari. Ang aking mga mata daw ay tumirik at ako daw ay nangingisay. Dito ko na rin kinuwento ang aking naging karanasan sa panaginip ko. Sila ay takot na takot maliban sa lola ko. Hindi kami natulog lahat dahil sa takot. Pagsapit ng umaga nabalitaan namin na ang babae na nakita namin ang pinsan ko ay pinatay ng kanyang tito at sobrang hirap daw ng sinapit niya dito. Ginaasa daw ito ng maraming beses at ang kanyang pangarap na flight attendant ay hindi natuloy dahil sa kanyang tito. Pinatay at binaboy ang kanyang katawan. Ngayon, nakauwi na kami at habang ginagawa ko tong story na to, ay parang may nagwi-whistle sa tenga ko.